Isang mapagpala at mabiyayang araw po sa inyong lahat. Good morning! Tayo po'y natitipon sa pagdiriwang ng misang ito para sa ika-23 linggo sa mga karaniwang panahon. At dahil ngayon ay September 8, ipinagdiriwang ng ating parokya ang kapistahan ng kapanganakan ng ating mahal na Birheng Maria. Batiin nga po natin ang bawat isa ng Happy Fiesta. Maligayang kapistahan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at palakpakan natin ang ating mahal na Birheng Maria. Sa ating pong ebanghelyo, gayon na lamang ang galak na naramdaman ng mga taong nakasaksi nang pinagaling ni Jesus ang lalaking bingi at utal. Nang gilala silang lahat at ang sabi nila, kaibuti ng kanyang ginawa, nakakarinig na ang bingi at nakapagsasalita na ang pipi. Kaibuti ng kanyang ginawa. Mga kapatid, sa ibang mga pagpapagaling na ginawa ng ating Panginoon, hindi naman kaagad-agad nakita ang kabutihan. In fact, sa ibang mga pagkakataon na nagpagaling ang ating Panginoon, meron sa kanila na nakaramdam ng takot. Yung iba naman, nagduda. Yung iba naman, lalo ng mga Pariseo at Eskriba, parang inggit ang umiral sa kanila. Pinagbintangan pa nga nila si Jesus na ang kanyang kapangyarihan na magpagaling ay galing sa masama. Pero sa bahaging ito ng Ebanghelyo, kakaiba. Dahil nakita ng mga taong saksi doon ang kabutihan ng Diyos. Kaibuti ng kanyang ginawa, binigyan niya ng bagong buhay ang lalaking bingi at utal, dahil nakapagsalita na siya at nakarinig. Kaibuti ng Diyos dahil pinalaya niya ang lalaking utal at bingi mula sa kanyang kapansanan. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria, makikita natin ang kaugnayan nito sa atin pong ebanghelyo. Si Maria, bilang ina ng Diyos, bilang ina ng ating Panginoong Hesukristo, ay naging daluyan ng kaganapan ng mga salita at gawa ng Diyos. Sa pamamagitan niya, isinilang ang tagapagligtas na nagdadala ng kagalingan at kaligtasan para sa sanlibutan. Katulad ng pagbubukas ni Jesus ng tainga at bibig ng taong bingi at pipi, si Maria din naging bukas at masunurin sa kalooban ng Diyos mula pa sa kanyang pagsilang. Ipinakita niya ang kanyang paiging handa sa plano ng Diyos na naging daluyan ng grasya para sa lahat ng mga tao. Sa kanyang kababaang loob at pagsunod, naranasan ng sanlibutan ang biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga, ang pagdiriwang ng pagsilang ng mahal na Birhen ay isang paalala sa atin na tayo rin ay tinatawag na maging bukas sa salita ng Diyos at maging mga saksi ng kanyang pag-ibig sa ating kapwa. Sa totoo lang, mga kapatid, mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan, mahirap makapakinig ang nagbibingi-bingihan. Ang hamon sa atin ni Jesus, maging bukas ang ating tainga sa salita ng Diyos at maging saksi sa pag-ibig sa ating kapwa. Tulad ng pagkilos ni Jesus upang magbigay ng kagalingan, tayo rin ay tinatawag na maging instrumento ng pagkalinga, pagpapatawad at pagmamalasakit. Sa pagdinilay natin sa ebanghelyong ito, hinihikayat po tayo na manalangin
para sa kakayahang makinig sa mga pangailangan ng ating kapwa, maging aktibo sa pagpapahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ng ating mga paggawa. At katulad ni Maria, naway maging daluyan tayo ng presensya ng Diyos sa mundong ito. Bukas ang puso at handang tumugon sa tawag ng Panginoon. Mga ginigiliw, ang bawat pagdiriwang ng piyesta ay pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Mabuti ang Diyos dahil tinitipon tayo bilang isang pamilyang nagpapasalamat. Kay buti ng Diyos dahil humantong tayo sa kalagayang ito. Hindi tayo kinakalimutan ng Diyos at patuloy tayong pinagkakalooban ng mga biyayang angkop para sa atin. Mabuti ang Diyos dahil sinasamahan tayo ng ating inang si Maria na sa kabila ng iba't ibang karanasan natin, hindi niya tayo kinakalimutan. Sinasamahan tayo ni Maria, inaalalayan tayo ni Maria. Minsan madilim man ang daan, minsan malungkot man ang daan, baku-baku man minsan ang daan na tinatahak natin. Pero naririyan si Maria, sinasamahan tayo ni Maria, pinapawi ang ating takot, sapagkat iba ang kalinga at pag-aaruga ng isang ina. Sa huli, ang Ebanghelyo at ang kapistahan ng pagsilang ni Maria ay nag-aanyaya sa ating lahat na makiisa tayo sa plano ng Diyos. Buksan ang ating mga puso, tumugon sa Kanyang tawag, huwag nang magbingi-bingihan. Magdala tayo ng liwanag sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Siya nawa. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Maria, aming ina, Maria Bambina, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tayo po'y magsisit